Greetings mga kababayan! Ito po si Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel ay isa pong Legal Aid Public Service Program ng inyong lingkod. Ang mapag-usapan po natin dito ay wag niyong maituring na isang legal opinion bagkus consider our discussion for academic purposes only. Sa mga subscribers, viewers, marami pong salamat. Sa mga baguhan pa lang po, click, like, share, subscribe, hit the notification bell upang sa ganon magkaroon kayo ng update sa mga future videos natin. Maraming pong salamat. Ang ating pong topic sa episode na ito ay may kinalaman sa usaping donation. Sa natalakay na ng inyong lingkod doon sa ibang episode tungkol sa donation. Ang donation po ay isa pong act of liberality ng isang tao kung saan ay nagbibigay po siya ng kanyang ari-arian doon sa ibang tao out of liberality o sa pagmamahal niya, no? By way of deed of donation. Sa nabanggit na nung nakaraan, ang deed of donation po, dalawa po yan, no? At ito po ay tinatawag na donation inter vivos. It means it takes effect immediately pag habang nabubuhay pa si donor. At yung isa namang klaseng donation ay yung donation mortis causa, kung saan ito ay mag-take effect upon the death of the donor. Okay po. Ngayon, ang ating pong usapin ngayon is yung revocation of donation. Pag sinabing revocation, ang ibig sabihin po nito ay pinababaliwala o pinabaliwalang bisa ang donation. Okay po? Ano bang ibig sabihin ng revocation in terms of o ang impact po nito, implication nito kung naibigay na, no, ng donor ang property? As mentioned earlier po doon sa 7th episode, ang donation o pang magiging enforceable at valid po yan, pag binigay po yun ng donor, dapat there should be a written acceptance, no, ng donee, no, binigyan, no? Upang sa ganun po, this could be enforceable na tinanggap na niya yung donation at hanggang yung kanyang vested right doon sa property. Okay po? Ngayon, na-mention natin na ang essence po ng donation is an act of liberality or love ng donor. Okay po? Meron pong mga pagkakataon na yung donation kasi ay maaring mabaliwala o mapawalang bisa. Okay po? Paano ba itong mapawalang bisa? Okay. Una, pag sa donation mismo nakalagay doon na may mga terms and conditions at ito po ay hindi nasunod at meron ding condition doon na pag hindi nasunod yung terms and condition, automatic yung na-donate na property ay mapupunta doon sa mga maibalik doon sa nagbigay o mapupunta doon sa kanyang mga heirs. Ito po isa sa mga kadahilanan na ang isang donation ay maaring mabawalang bisa. No? In short, there is a violation of the terms and condition imposed by the donor. Pag binaliate mo ito, hindi mo natupad ito, ay mabaliwala yung donation. Okay? Ngayon, ano ba yung mga grounds upang ang donation ay mabaliwala o mawalang bisa? Or kung hindi man ito ma-revoke, ay ma-reduce, no? Okay? Kasi po, ang donation kasi is premise na yung nagbigay, yung donor, meron siyang sufficient na ari-arian, na kakayahan, na kahit na ibigay niya yung kanyang property, maayos pa rin siyang mabubuhay. Meron pa rin siyang hindi siya magiging pauper siya o kaya yung donation kaya niya binigay para makaiwas lang po doon sa halimbawa may asunto siya, no? Pag ganyung klaseng donation po it is contemplation of fraud, no? So maaring mabaliwala din po 'yon at pag nailipat na yun doon pwede pong mabawi uli ito kung binibigyan niya. Okay. Ngayon, pag ang isang donor o donation po halimbawa, akala nung donor, okay, ay
wala siyang anak. Okay? So, binigyan niya yung property. Dinonate niya. But it turned out later on, nung namatay siya, okay, ay meron pala siyang anak. Okay? At nag-show up tong anak na ito. So, isa din po ito ng grounds na ma-revoke yung donation. Okay po, nag-donate po siya. Meron naman siyang anak. Okay? And then, yung legitimate nung kanyang anak, nabawasan po. No? Nabawasan. Maaring to certain extent doon sa na-encroach, no? Na-operate rate nung legitimate ng kanyang anak, marireduce po ito. No? Mababawasan po yung donation. Okay? O, halimbawa po, yung donor, no? Nag-adapt po siya ng minor at legally adopted po ito. Maaari yung donation po ay mabaliwala or ma-reduce, no? Doon sa to the extent na protektado po yung legitimate ng kanyang anak. No? So, these are the instances na kahit walang mga, halimbawa, walang terms and condition na lakay doon, pag ito yung mga grounds na sinasabi natin, ay maaring yung donation ay ma-revoke o ma-reduce yung kanyang amount ito. O halimbawa po, nagkaroon po siya ng anak na hindi niya alam na may anak pa sila. Bigla namang nagpakasal. At nagkaroon ng legitimation process. Yung illegitimate child po, okay? Ay automatic po yun, magiging legitimate siya, reconfirm pinanganak. So dito, maaring magbabago rin yung heir ay yung mana nung yung anak na from illegitimate to magiging legitimate child na siya. Okay? So ito po, no? So ito po yung mga general mga situations na kung minsan kahit na walang conditions na nakalagay doon sa deed of donation ay maaring ma-revoke o ma-reduce yung donation po. Ito po in accordance with Article 760 ng ating Civil Code. Okay po. Now, meron po namang mga situation na yung donation ay maaring ma-revoke. Okay po? At ayon po sa ating batas, okay, ang isang donation ay maaring i-revoke by reason na yung binigyan ng donor nung nakatanggap ay nagpakita po ng isang sa ingratitude kung tawagin o walang utang na loob. Na? Dahil binigyan siya, pagkatapos nung mabigyan ay may masama pang ginawa doon sa testator. No? It is an act of ingratitude. Ano po ito? Halimbawa po, binigyan ng donor yung donee, okay? Tapos, pagkatapos maibigay, kung ano-ano after a while, kung ano-ano nang sinasabi doon sa donor na sinisiraan ang kanyang pagkatao, ng kanyang honor, no? At hindi lang siya, kundi pati yung kanyang pamilya, yung anak niya, yung asawa niya, no? Ay sinisiraan yung kanyang binigyan, no? Ay maaari din po itong i-revoke ang kanyang donation. O halimbawa po naman, pinaratangan ng donee na itong si donor nakapag-commit ng offense o yung crime na hindi naman niya ginawa. Okay? So, ito po ay isang grounds din na maaring magiging grounds para ma-revoke yung donation, except na lang kung yung ginawaan po ng ganitong ng krimen ng donor ay mismong anak mismo o pamilya ng donee. Ay hindi po kasama yon. Okay? Ngayon, another is if the donee unduly refuses to support when the donee is legally and morally bound na magbigay po ng support sa donor. Okay po? So pag ganitong pagkakataon po, ito ay considered as act of ingratitude on the part of the donee. Okay? Kung saan ayon sa ating
765 ng ating civil code, this could be a ground for the revocation of donation. Okay? By the way po, dapat po yung deed of donation po natin, it should be notarized. Ipanotaryo po yan. No? And then, para din po yung bilihan ng lupa. It should be notarized and then the corresponding donor's tax must also be paid. Okay? Upang sa ganon, mabigyan kayo ng certificate authorizing registration, no? Ng BIR upang maparehistro ninyo yung inyong donation. Okay? Now, tandaan na po natin na yung revocation ng deed of donation on the grounds of ingratitude ay mayroon pong taning po yan. It will prescribe within 1 year from the time na nalaman ng donor na maari pala niya itong i-revoke dahil sa mga ingratitude na ginawa sa kanya, pero hindi niya ito na-revoke. Okay? Hindi niya ito naisagawa. Then, after that, ay hindi na po niya ito maaring i-revoke. Kasi, based on that kasi, parang nagkaroon na nagkaroon ng prescription dito sa karapatang ito. Kaya pag ganito po, yung kanyang binigyan, yung donee, ay absolute na yung kanyang pagmamay-ari nito, and this could be transmitted to the heirs of the donee. Okay po? So, yan po ang essence nung yung donation natin. Okay, by the way po, sa mga magulang, pag tayo po ay nag-donate ng property, okay, whether ito sa anak man natin o kanino man po, ay during the lifetime, it could be subject to collation po or inventory later on pag namatay na po yung donor upang malaman at maintindihan kung bang ang donation na ginawa, whether it is doon sa anak, no, o tagapagmana, ay ito ay considered na advance doon sa kanyang mana. Kasi lalo na kung sa pag-inventory nito, ay pag-compute, mukhang natapyasan yung mana nung compulsory heirs. No? In the sense, ay marireduce po yung mana or yung amount nung naibigay ng donor. Ganon din po dito pagdating sa donation mortis causa. Pag na itong donation mortis causa po, this could be treated as testamentary succession. Ganon din po yung magiging resulta nito na ang legitimate ng compulsory heirs ay natapyasan, ay hindi po maaari ito. Kailangan po to certain extent ay ma-reduce po yung amount ng donation. Okay po? So, dito po kasi sa donation mortis causa, this will be treated as testamentary succession. Ibig sabihin po dyan, ang maaari lang i-donate nung donor would only come from the free portion of his estate. Okay po? Ibang usapin naman po yun kung ano yung free portion later on, no? Kung sa paggawa ng last will and testament ng isang tao. Okay po? At saan po ito ibinabase? So, in a nutshell po, yun po ang essence ng yung ating donation. Okay po? Tandaan po natin na pag hindi nagawa ng donor yung donation on the grounds of ingratitude within 1 year, kung saan nalaman niya na pwede pala niya itong i-revoke, ay hindi na po ito maaring magawa dahil prescribed na po ito. At anumang rights na nandun sa binigay niya doon kay donee, ay maaari po itong ipamana ni donee sa kanyang mga heirs o successors in interest. Okay? In a nutshell, yung po ang ating paksa tungkol sa revocation. Okay? At hanggang sa muli-uli, paalala lang po sa mga sumusulat po sa atin na hindi po natin nasasagot, pagpaumanhin na po ninyo ang inyong lingkod. Sa dami po ng ating sumusulat po sa atin, it is physically impossible for me to give you an answers. Best effort basis lang po ang pinapairal po natin sa pagsagot ng inyong katanungan. Hanggang dito na lang po at maraming pong salamat sa inyong pagtangkilik.